Good day, Ianites, and welcome to my video for my video presentation sa study na ginawa ko for a fuel economy study for a Hyundai Eon. Okay, so background and motivation lang why I made this video. Ginawa ko 'tong study na 'to kasi marami akong tanong about do sa fuel economy ng ating Eon kasi hindi ko makita sa internet kung ano yung mga answers na gusto ko kasi some of my questions yung bakit hindi ko ma-achieve yung fuel economy ng Eon as advertised na 25 kilometers per liter. And then meron ding mga questions na ah, mas matipid ba yung aircon at naka-on ang aircon at certain speeds compared sa naka-off lang. So maraming discussions nun online tungkol sa ganong topic but wala akong makitang specific na answer na gusto ko. So, kaya ako ginawa din tong study na to para ma-check yon. Then, para malaman din how much impact ba yung aircon dun sa fuel economy. Tsaka yung what is the optimal speed to achieve the best fuel economy para sa iyon. So, ginawa ko tong study na to and then now, ginawa ko tong ngayong video kung ano yung data na nakita ko to help answer yung questions above. So, kasi baka yung iba sa inyo, uh, nag-iisip din kung ano yung kasagutan doon sa mga tanong na yun. So, with this presentation, we'll try to find out. And also, para ma-share ko na rin yung information na maybe you'll find interesting. I hope you'll find interesting and potentially can help improve your fuel economy. So, with that, let's move on with the presentation. Topics to be discussed. Outline lang to nung outline nung mga laman ng presentation. So part 1 is measuring yung fuel economy using the OBD2 adapter. So overview ng OBD2 Fusion app, yun yung app na ginamit ko sa pag-measure. Then deriving the correct values for the input variables dun sa app kasi this is the most important step nung before doing any analysis. So kailangang i-establish natin na yung measuring tool natin, yung measuring app ay tama yung results or at least close to reality yung results. So later I'll show kung paano ko na-derive yung values dun sa na settings dun sa app. And I think I was able to come up with the correct values naman. So yes, so on part 1, i-establish natin na yung results na makukuha natin na data, yung magiging logs natin ay tama para ma-conclude natin na para may confidence tayo dun sa results. Then part 2 is experiment condition matrix, scope and delimitation. Kasi hindi ko naman mako-cover lahat ng scenarios or settings. So dito i-define ko lang kung ano yung settings nung sasakyan or kung ano yung setup ng sasakyan para dito sa study na to. And part 3 is yung data analysis mismo. Analysis ng fuel economy curve. Kukumpara natin yung fuel economy tsaka fuel rate kapag naka-on ng aircon tsaka naka-off. Identify yung speed range where we can achieve the best fuel economy. Identify the point where the AC on and AC off curves meet. So ito, para magkaka-idea tayo kung saan ba mas tipid na naka-aircon ka na lang kumpara sa hindi ka naka-aircon. Analysis on fuel rate, what you're able to control, and analysis on driving route, city and highway driving. Okay. So part 1, measuring fuel economy using the OBD2 adapter. Okay. So how to measure fuel economy? There are several ways to measure. One is yung manual calculation method. So kukunin mo yung distance traveled divided by the number of liters na ikakarga mo. So yun yung fuel economy mo and
itong picture na to is just an example nung app. Maraming mga apps na pwede mong gamitin to monitor, so using yung manual fuel economy method. The problem with this is kumbaga parang ano lang, hindi mo malalaman hindi mo ma-examine yung fuel economy across dun sa different speeds kasi ito parang overall na lang to eh. 1 point is parang every full tank. So hindi mo mabe-breakdown yung analysis mo. Pero monitor mo yung trend pero hindi mo mabe-breakdown uh, yung fuel economy curve, which is yun yung gusto natin makita. Okay? Second method to measure yung fuel economy is yung using the vehicle's fuel economy information in the instrument cluster. Actually, hindi naman to applicable sa iyo natin. Minention ko lang. So, yung ibang sasakyan, yung dashboards nila, meron ng ganito. Sa atin, wala. Pero parang ano lang din naman to. Parang method 1. And then, the third one is using an OBD2 adapter and an app to log real-time data. So, yun yung ginamit natin for this study. Itong pictures na to, ito example lang to na example lang to nung mga i-analyze natin. I'll explain more on this graph later, and itong portion na to, ano lang to, sample screenshot to nung user interface. Pwede kang mag-customize ng mga gauges, dials. Ito yung example nung parang screenshot lang to nung setup ko dun sa app. So ito yung gamit ko. So yun. So for this analysis, we will be using method number 3. Makukuha natin yung real-time data nung habang tumatakbo yung sasakyan, and yun yung gagamitin natin for analysis. Okay, dun tayo sa logging data using the OBD Fusion app. So to begin logging data, we need a Wi-Fi Bluetooth OBD2 adapter. Ito yung gamit ko. Ito yung, kung maghahanap kayo ng ganito, ito yung ELM327 Wi-Fi adapter. Marami naman ito. Itong sa akin, umorder ako sa Lazada. I think 1.3K ito nung time na binili ko. So ito yung gamit natin. So it uses Wi-Fi or Bluetooth. Kung ang cellphone mo ay iPhone, Wi-Fi lang yung pwede mong gamitin to connect. Kung Android ka naman, pwedeng Wi-Fi or Bluetooth. Anyway, so ito, kailangan natin to para mag-log. Ito yung nagko-communicate dun sa sa app. Kumokonekta to dun sa OBD2 port. Binabasa niya yung data ng computer box. OBD2 means onboard diagnostics. Yung 2 is second generation ng standard ng onboard diagnostics. So yun, ito yung magbabasa ng data ng computer box. Then second one is yung compatible app. So magda-download ka ng app. Itong OBD2 Fusion may bayad to. So anyway, so kailangan mo yung app para mag-ano ng data. So ito is example lang ng screenshot na na pwede mong ma-monitor yung data. Yung sa app, nagmo-monitor siya ng real-time data. So habang nagda-drive ka, nagga-graph to, umiibo ito. But hindi mo magagamit yung data, yung app na to manipulate yung data. Halimbawa, yung na-save na files, hindi mo siya magagamit. So ang gagamitin mo pa rin is software sa computer para i-process yung data. Pero nag-graph siya ng real time dun sa app. So, yun. Yun yung pangalawang kailangan natin. And then, third is, kailangan nating i-set yung mga variables o may mga kailangan kang i-set dun sa app para makapagbigay ka para makakuha ka ng tamang data. Kasi yung default values will not give the correct results. Bakit ganon? I mention ko na lang din later. So, yun. Ito yung kailangan natin. So, yung Bluetooth yung OBD2 adapter, yung app, and then yung set natin yung correct inputs. Okay. OBD Fusion settings and variables. Vehicle editor. So, once na
So na-plug mo na yung adapter dun sa OBD2 port, and then maglalagin ka dun sa app. Una niyang gagawin is babasahin niya yung data ng computer box mo. So ito yun. Ito yung vehicle identification number. Hindi mo yan ma-edit. Yan babasahin niya yung yung information sa computer box mo. Then maglalagay ka na lang ng doon sa ibang fields, tulad nito E1, yan yung pangalan ng car ko. Then year, make, model, option, itong option na to blank to. Sorry. Then type, sedan, fuel, gasoline, petrol, engine size 0.8. So ito kailangan mo to 0.8, volumetric efficiency, brake specific fuel consumption, fuel calculation method. Ito pwedeng wala naman to. So i-explain ko lang ng konti yung yung mga critical na parameters. Volumetric efficiency. So yung meron siyang tooltip dito. Ito, so question mark, ito yung contents nito. Nakalagay lang dito, this value is important in fuel efficiency, power, and torque calculations. If your vehicle does not have a mass airflow sensor, or if your fuel rate calculation is intake manifold absolute pressure. So ito yon, intake manifold absolute pressure. So ito, and na-edit mo tong value na to ng volumetric efficiency. Yung volumetric efficiency, based dun sa nabasa ko, parang ratio siya ng actual na theoretical na amount of air na pwedeng pumasok sa engine compared dun sa actual na pumapasok. So yun. And ito importante to kasi yung default value nito ay 65. And nagbabago yung fuel efficiency mo based dito sa parameter na to. So nakakaapekto siya dun sa kinakalculate niya kung gaano kalakas yung buga ng fuel dun sa sa engine. So this is the most important parameter, and the default value is 65, which is not correct. Paano ko nasabi? Kasi masyadong maganda yung fuel efficiency kapag 65 yung nakaset, and hindi siya realistic. So, nung time na nakuha na download ko tong app, actually wala pa tong tooltips na to. So, ang ginawa ko, nag-email pa ako dun sa developer ng app. Tinanong ko kung tama bang baguhin ko yung value ng volumetric efficiency para mabago yung results kasi sobrang taas ng fuel economy na nakukuha ko. Nakukuha ko siguro after 2 days ay mga nasa 25 kilometers per liter yung nakukuha kong average. Historically hindi pa ako umaabot ng ganun. Pinakamataas ko nang naabot ay mga 20. So alam kong mali or hindi accurate yung binibigay na result. So ito yung kailangan baguhin na So paano ako ayan, the correct value is 85. How did I come up with 85? So nag-trial and error ako para makuha yung results na yun. So later papakita ko sa inyo kung paano ko nakuha yung 85. Okay. Second is na parameter itong brake specific fuel consumption. Ito naman will affect power at saka torque calculations, pero mas madali siyang i-derive by trial and error, pero will not focus on this for now kasi fuel economy naman tayo. Hindi ko muna itatackle yung yung power and torque. And then yung isa pang setting ay itong fuel calculation method. Now, there are actually four options. Pwedeng none, mass airflow rate, intake manifold absolute pressure. Ito yung gamit ko. At saka yung direct fuel rate. The problem is itong dalawang to, and binox ko by ng red. Pag selecting mass airflow rate or direct fuel rate does not give any output data. So parang naka-on lang yung app pero walang lumalabas na data. So
parang hindi siya applicable. So, nagkakaroon lang ng data kung ito yung pipiliin. So, yun. Siya lang yung only available choice. Pero yun nga, kung itong choice mo, affected ka nitong volumetric efficiency na to. So, since affected tayo, kailangan makuha natin yung tamang value ng volumetric efficiency. And ito na yung trial and error ko. So, the most yung method na ginamit ko is yung magfo-full tank method pa rin. So, yung OB diffusion, meron siyang parang function din na trip meter. Nire-record niya yung trip mo, total distance, tsaka fuel consumed. Based dun sa data ng app. So, ngayon, given to distance, tsaka fuel economy. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-trial ako. So, ikukumpara ko yung result nito against dun sa makukuha kong values dun sa pag nagfo-full tank method ako. So, ito, gumawa ko ng table na minonitor ko. Nagsimula ako sa volumetric efficiency na 90, then pababa 85. Kasi yung default value nung app ay 65, tinry kong babaan yung value nung volumetric efficiency, lalong lumayo yung result, lalong gumanda yung fuel economy. Gumanda pero malayo sa actual na data na nakukuha ko. So, yung sa pataas na setting ang ginamit ko. So, nagtry ako ng 90. Okay? So, habang ginagawa ko tong i-correlate ko kasi yung data. So, to reduce yung variations during the correlation process, the following items were controlled and kept the same. So, same gasoline station. Doon ako sa isa-isang gasoline station ako sa Shell Inusluban sa Lipa. Same gasoline type, yung B-Power Nitro. Across the whole study, B-Power Nitro ang gamit ko. Same fuel pump. So, yung fuel pump, yung pinaka station o yung nagpapump ng gasolina, iisa lagi yung pinupuntahan kong pump. Then, laging automatic stop lang sa fill up. Hindi ko yung sinasagad, basta automatic stop. Yan. Pinapatigil ko na yung gasoline boy. Then, so, ayun, na-fill upan ko nagkaroon ako ng data, actually January pa to, January this year. So, eto ngayon yung, So, ito yung portion na yung sa manual monitoring ko. Ito yung distance, ito yung fill up, calculated fuel economy. Then, meron din yung sa app. Kinumpara ko. Ito, sa app. Then, yung difference nila, itong difference is difference ng fuel economy. Fuel economy difference. So, 17.8 minus, 16.3 minus 17.8 negative 1.4 or may 8% difference. Then, so same dito sa the rest of the data. So, actually, may nakikita akong difference. So, hindi pa ganun kaganda yung nila, yung parang setting kasi may nakikita pa akong difference. Although meron ditong instance na halos same sila, pero dalawang instance na medyo malaki yung difference. So, tinry kong baguhin yung setting pa. Then, ito naman yung sa setting na 85 around February. So, ito yung manual, ito yung sa OB diffusion, and ito, ang ganda na nakuha kong result. Ito yung difference nila and percent difference. And habang ginagawa ko to, ichina-chart ko tong data na to. Next page yan to. So, ito pa rin yung the same na data kanina na ang ginawa ko lang para mas ma-appreciate, mas madali kasing makita kung i-graph mo to. Kung i-graph mo tong fuel economy na to, yung fuel economy na nakukuha mo sa manual, tsaka yung fuel economy mo na makukuha mo dun sa OB diffusion. So, ito yon, ito yung yung x-axis is yung manual, then y-axis, ito yung sa OBD2. And then,
ay yung volumetric efficiency na 90 ay yung magiging blue dots, ito ay green. So, plot tayo ng isang point. And ang ito ay sa correlation charts, ito ay reference line na ito yung 1-to-1 na line. Ibig sabihin nito, parang yung kung same values, kung 15 yung nakuha mo sa manual, 15 din yung nakuha mo sa OBD2 doon sa ano. So, ito yung parang always equal sila. So, kung yung data mo ay malapit dito, so maganda yung resulta mo. Okay. So, ito yung unang point. Ito yung unang point na ito. So, ito, sa manual monitoring ko ay 17.8. So, 17.8. Dun sa OBD2 Fusion ay 16.3. So, 16.3 siya dito sa axis na to. So, yung XY na pair niya, ito. Yun yung first point. Second point. Tapos, third point. Okay, so itong tatlong tong na point, ito yung sa ano, ito yung sa 90, volumetric efficiency 90. So, actually, do sa mga familiar sa correlation, madaling basahin to. Pero, ang ibig sabihin nito, hindi gantong kaganda yung setting, hindi ganong ka-consistent or ganong kapareho yung ano, yung lumalabas na results. So I decided na i-change yung setting, ginawa kong 85. And ito ngayon yung lumabas dun sa 85. Yun yung first point ng sa 85. 18.7 tsaka 18.6. So, halos equal sila, kaya halos katama niya yung yellow line. Second point is yon 20, itong ano, 20.1 tsaka 20. So, yun. Halos same. Halos lapat na lapat siya dun sa yellow line, reference line. And third point, sinadya kong medyo pababaan yung fuel economy, medyo magastos compared dito sa dalawa. So, yun. Ito yung third point. So, makikita nyo, halos tamang-tama yung setting. Halos laging parehas yung manual tsaka OBD Fusion. So, kaya nag-decide ako na itong setting na to, ito na yung tamang setting. Actually, parang napakaganda. Napakaganda nung naging result nito. Hindi ko ina-expect na maging ganito. Kung medyo sumala ng konti yung results nito din sa point, pero I think acceptable na yun. I-accept ko na 85 pa rin yung setting. Pero ang ganda talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makakapaniwala na ganito kaganda yung naging setting. Pero okay na rin. Basta, so ito na yung gagamitin natin. So, ito lang. Kaya natin ginawa to, again, is to establish na yung makukuhang result nung app ay balikan ko. So, kaya natin ginawa tong kasi gusto nating establish na yung results na makukuha ng app ay close or almost the same dun sa actual na ginagamit natin using manual method. So, with this result, ito yung gagamitin natin setting, yung 0.85. So, ito yung reason na kaya akong masasabi na tama naman or close yung magiging result ng ating experiment. Okay? Yun. So, yun yung part 1. Then, part 2, experiment condition matrix. Explain ko lang. So, ito yung conditions nung experiment na table. So, yung car is ion. Meron kasi ako ditong yung AC on tsaka AC off. Kasi ang unang objective ko dati dito or ang unang gusto kong makita is pagkukumparahin yung fuel economy ng naka-aircon sa hindi. So, iyon. Ang car na ginamit, syempre, yung ion. Passengers, dalawa lang kaming pasahero ni Mrs. Ako yung driver, tapos siya sa unahan. Not considered, so hindi na kami nakapag-consider para sa study na to. Hindi na ako nakapag-consider ng additional passengers. So kami lang dalawa. Actually, sige, kami lang dalawa. So ang engine stock setup, walang cold air intake, K&N filter or yung iba pa. Tires, hindi na stock yung tires ko. Actually, naka 15s na ako. Plus 2% sa diameter to, tsaka mas malapad.
Medyo makakaapekto rin to sa fuel economy kasi nung magpalit ako ng gulong, mas tumakaw. But anyway, ito yung nagamit ko. So hindi ko na na-consider yung stock tsaka iba pang size. May effect din to sa fuel economy. Pero for this experiment, ito yung condition. Thermostat setting, kapag naka-on yung aircon, naka-maximum. So lagi naman kasing naka-max yung thermostat ko. Pag naka-off, edi not applicable. Hindi na ako nag-try ng settings ng thermostat na anything in between. Basta yung maximum, sa either maximum lang or yung naka-off. Yung blower settings, pag naka-on ang aircon ko, naka 2. Tapos kung naka-off, edi naka 0. Hindi ko na tinry yung 1, 3 at saka 4 sa blower. Windows front, pag naka-aircon, sarado. Kapag pagpatay ang aircon, bukas, sagad na bukas. Hindi ko na tinry yung partially open o halfway open. Yun naman sa likod, laging nakasara lang. Hindi ko na na-try. Ang gasolinang ginamit ko, Shell V-Power Nitro, yung 95 octane. Hindi na ako nag-try ng iba. And then, ang ginawa ko is 4 na araw yung experiment. Nag-alternate ako between AC on, AC off, AC on, AC off. So, ginawa ko to is nung May. Actually, ito ay Wednesday, Thursday, Friday. Tapos yung 7, 8 is Saturday, Sunday. May 9 is elections, kaya hindi ko, walang May 9 dito. Kaya May 10 ko na uli, May 10 ko na ulit tinuloy yung fourth data. And then yung driving route is, yung daily route namin papasok sa office. Kaya, since election ng May 9, wala ako nung May 9. And then, ang driving style ko is normal. Now, yung definition ko ng normal, i-explain ko din later. Hindi ko na tinry yung aggressive tsaka with hypermilling. Yung hypermilling is marang nag-a-apply ka ng techniques para makatipid. So, hindi ako gumamit ng ganun techniques dito. So, normal driving lang. I-explain ko yan later. Okay. Ito next. So, na-explain ko na actually. Main variables ay yung window, tsaka yung blower. 4 days kung ginawa. All other factors are kept the same as much as possible, including yung driving route, tsaka driving style o yung throttle control o yung pag-apa ko sa gas. At tinry kong gawing parang kinontrol. Okay. Driving route. Explain ko lang. Driving route is my daily route from home back to the office. So ito, one way ay 48.5 kilometers. So, 97 kilometers balikan sa isang araw yung yung ruta na ginamit namin. So, ito is parang feature lang ito ng app na pwede mong makita yung yung kasi may nagaano din siya sa GPS eh. Pwede mong makita kung yung ruta mo tapos color coded siya ng nung axis tulad nito. Ang axis na nakasinet ko dito ay vehicle speed. So, yung red ay almost 0 yung vehicle speed ko. Pag close to 100, 103 ito. Nagbu-blue. So, ito yung ruta ko one way. So, ito yung bahay namin from Malvar, Batangas. Exit ng Malvar. Ito ay Star Tollway. Exit ng Santo Tomas. Pumunta kami doon sa work ni Mrs. Tapos babalik ako ng Star Toll, tuloy ng EasyTex, tuloy ng SLEX. Ito yung Calamba exit. So, ito Eton exit. And yun. Ito Paseo de Santa Rosa. Tapos dito, sa Laguna Technopark. Dito akong trabaho ko. So, yun yung one way sa umaga. Then, sa hapon naman, babalik ako nung So, ideally, driving route for the experiment should be flat. Pero wala naman kasing mahirap namang gawin tong experiment na sasadyain ko pa. So, ang ginawa ko na lang, each condition is applied for the whole day to neutralize the effect
driving route bias to fuel economy. So, ang ibig sabihin lang nun, halimbawa, yung day 1 ay naka-on yung aircon. So, sa umaga, buong umaga naka-on yung aircon ko, pati sa hapon, uuwi, naka-on palagi. Then, pag naka-off naman yung aircon, naka-off siya buong umaga, tsaka buong araw naka-off. Yung ibig sabihin lang yung neutralize yung effect ng driving route bias to fuel economy. Magkaiba kasi yung fuel economy mo kung kung mas lamang yung downhill compared sa uphill. So tulad nitong pakita ko lang yung example. Ito ay chart ng fuel economy based on actual. So tulad nito, nung day 1 nung morning, yung ruta ko morning, ito yung blue, mas fuel efficient ako compared dito sa yellow sa hapon. Mas maganda yung fuel economy ng blue kaysa sa yung ruta ko pabalik sa hapon, kasi ang reason nun is mas lamang yung downhill. Yung downhill na yung sa inclination ng daan, yung sa papunta do sa work ko, papuntang Laguna. Then sa hapon naman, mas lamang naman yung uphill. Kaya mas mababa. So, kaya ginawa ko yung experiment ng isang buong araw. So, para medyo ma-neutralize yung So, yung average na lang nilang kukunin ko. So, ang average nila is yung green. So, sa lahat ng araw na ginawa ko yung experiment tsaka yung data, average ng buong araw para medyo ma-neutralize yun. Kasi nga, yun, yung effect na yun. Kasi hindi naman flat yung dadaanan ko, and nakaka-apekto yun sa fuel economy. So, yun. Okay. Driving style. Driving style naman, for the study, kasi sinabi ko na normal yung driving style na ginamit ko. At by normal, ito yung ina-apply ko na Ito yung shifting na timing ko. So, ito, shift na second gear sa 10 kph, third gear ay 20, fourth gear ay 30, yung fifth gear ko ay mga 45 kph. Tapos, kung if applicable or kung nasa expressway ako, mag-accelerate ako hanggang ng 100 if possible. Minsan kasi may mga sasakyan sa una na hindi umabot sa 100 kph. Pero kung free or available na makapag-accelerate ako, mag-accelerate ako. Then, i-maintain ko yung speed or by maintaining throttle input. Ibig sabihin nun, hindi ko binibitawan, as much as possible, hindi ko binibitawan yung gas para makatipid. So, hindi ako nagtitipid nito sa study na to. So, ito yung example ng normal driving. So, halimbawa ito yung fuel economy curve pag normal driving. Kapag kasi nag-a-apply ka ng hypermilling, nagkakaroon ng hypermilling techniques will cause fuel economy curve to have distortions. Ito yung ibig sabihin. Tulad nito. Yan. Ito yung example na parang real life na driving ko. So, yan. Tulad nitong, itong portion to specifically. So, instead na yung curve niya ay parang dire-diretso, merong distortion dito na ganito. Ibig sabihin, ang taas ng fuel efficiency ko dito, around 75. Ito kasi yung ang ginagawa ko yung halimbawa sa mga downhill o kaya sa expressway, kapag mabilis ka na yung bitaw sa gas, tapos gas, bitaw. So, medyo nakakatipid ako dito sa range na to. Kaya, ito yung parang may hypermilling technique. Nagkakaroon ng distortion. Tsaka tingnan nyo to, matipid to compared to sa normal driving. So, para sa study, para medyo standard, ito ang ginamit ko, itong red. Hindi ako nagtipid. Tinry kong hindi magtipid or pinigilan ko ang sarili ko na magtipid para walang gantong case. Tulad nito, parang distortion din to. Okay. So, hindi ako nag-hypermilling. And part 3. So, ayun, dito na tayo ngayon sa data analysis.
Okay. Yung data ay nalalag siya as CSV files. Yung CSV files, pwede mo siyang buksan sa Excel. So, ito yung example dun sa app. Ito yung mga logs. Every time na, so mag-start ka ng trip, tapos matapos, meron ditong date and time, kung kailan natapos, duration, 16 minutes, 41 seconds, 4.74 kilometers. So, may mga ganong data. So ngayon, ito ay kung meron kang gagawa ka ng account ng Dropbox account, pwede siyang mag-synchronize. Then ito, ma-open mo din to. So itong mga CSV files na naka-box dito. Ito rin yung mga nandito sa screenshot na to. So for example ito, CSV log 2016 May 10. So yun, May 10, 2016 8:17 16 yun. Parang military time to. 8, 17, 16. Then so on, so forth. So itong naka-box na to, pinakita ko lang. Pwede mong every time na matapos, tas kung may internet connection ka, after some time magsisynchronize yan. Magsisynchronize siya sa Dropbox. Then ito namang CSV files, ito ngayon yung bubuksan mo para para magawan mo ng analysis. Ayan. So, ito, example ng CSV file. Actually, finormat ko na to, kinulayan ko na lang. Pero yung CSV file, so, ma-access mo siya as Excel. Then, ito yung mga for the study, ito yung mga nilag ko na parameters. Time, speed, instant and total fuel economy, fuel rate, etc. Yan. Marami ka pang pwedeng ilag na ibang items no sa app, pero ito na lang muna yung nilag ko. Ito lang naman actually yung mga kailangan natin para dito sa analysis. So, yun. Then, processing yung raw data. Pakita ko lang yung example. Ito is example ng chart. Sorry. Balikan ko lang tong isa. Oh. Yan. Ito pala, mention ko lang, itong time, sinet ko siya na naglalag siya ng data every 1 second. So, ito, kung mapapansin nyo yung date, every 1 second yan. Every 1 second yung interval. Then, ano ba ito? Vehicle speed, instant fuel economy, total fuel economy, fuel rate, gano'n. So, yun. Binalikan ko lang to mention na yung nakaset siya to lag every 1 second. At tinry kong iset siya na naglalag siya ng halimbawa 0.5 seconds. Pero parang anong nangyayari ay nagdodoble lang yung data pero parehas lang din yung lumalabas. So isinet ko na lang siya na naglalag every 1 second. Okay? Ito yung raw data. Kaya ko minention yung every 1 second kasi kada point dito is 1 second data. Yung x-axis natin dito ay yung vehicle speed. Yung y-axis is actually average fuel economy yung nakalagay dito. Pero yung every point nito is yung instant fuel economy. So at some point in time, kung ang speed ko ay 65, meron akong instant fuel economy na na halimbawa ito ay ito 20. So every 1 second data ito na every 1 second itong mga to. So as it is, hindi naman siya useful kasi nagbabago-bago yung fuel economy mo over time. So ang ginagawa natin is kinukuha natin yung average. So halimbawa, lahat ng sa 45 kph, lahat ng data na to kukunin natin ng average. Same with halimbawa, lahat ng 80 kph kukunin natin yung average ng lahat ng yan. Yun yung magiging fuel economy curve natin. So ito yon. Ito na ngayon yung average fuel economy mo. Itong itong green na plot. So yan yon. So yan yung fuel economy mo. And then kung tatanggalin natin yung data points, so yan na yon. So for the rest of the analysis, ganito yung mga makikita nyo na chart. Yung x-axis niya is speed. Yung
Y niya ay yung fuel economy. Okay. So, ngayon, ito ngayon yung 4 na araw. Yung 4 na araw na data ko. Kaya ko din ginawang 4 na araw kasi para makita ko, halimbawa, at least dalawang sample ko nung dalawang sample nung naka-on at saka naka-off yung aircon. Dalawang sample. So, medyo magulo yung chart kung ganito. So, pwede, bin-breakdown ko na So, ito ngayon, sorry, ayan. Ito yung naka-on yung aircon. Para lang makita ko na medyo consistent yung result. Yung naka-on ng aircon, itong pula at saka orange. So, yun. Yung naka-on ng aircon. Yung naka-off ang aircon, ito, AC off. Ito. Sorry. So, naka-off ang aircon. So, makikita nyo dito, mas tipid yung naka-off dito at some point. Then, medyo nag-i-equalize dito. So, ito pinag-breakdown ko lang. Medyo consistent naman yung kapag naka-on ang aircon. May consistent din naman yung naka-off. So, pag pinag-combine mo pa ngayon itong pag pinag-combine mo tong dalawang to, then pag pinag-combine mo din tong dalawang to, so ito na yung magiging result. So, from 4 na line, naging 2 line na lang. Ito yung naka-on yung AC, yung red, then naka-off yung aircon, ito. Okay. So, tingnan pa natin in more detail, palakihin natin yung chart. Ito rin yan. Ito rin yung 4 na na graph kanina. So, yan. So, dito makikita mo na at somewhere dito, magko-cross yung AC on tsaka AC off. Pero medyo mahirap tingnan din kasi nagbabago-bago yung curve. Hindi siya ganun ka-smooth yung curve. So, ang ginawa ko is, pwede mo namang parang gumamit ng Excel or software para medyo mag-stable yung chart na yan. So, ito. So, yun, makikita nyo yung line, yung straighter line. Polynomial fit. Ito, so, sorry. So, ito yung polynomial fit. So, yun yung straight na line na nasa gitna nila. Then, makukuha mo kasi yung equation ng line. So, pwedeng i-reconstruct mo na lang yung graph na to. So, pwede mong i-reconstruct yon. Ako na lang yung nag-chart nito. Kinuha ko yung equation. So, yan. Mas clear ngayon na yun, parang somewhere dito, dun mo makikita yung At this point, around dito sa point na to, parang mas tipid, mas maganda na yung fuel economy na naka-aircon compared sa naka-off. Ayun, so, okay. Key takeaways dito sa graph na to. What's the speed range with the optimal fuel economy? So, yung fuel economy mo tayo. So, ito. Kapag naka-off yung aircon mo, ang pinaka-optimal mo na na speed ay between 45 to 60. 35 kilometers per liter. Dito. 35 kilometers per liter ka. Between 45 to 60. So, medyo good news to na parang not so good news. Good news to kasi parang dati, ang akala ko din dati, parang ang pinaka-optimal na na speed ay nasa 80 kph. Lumalabas hindi pala. So, hindi 80 kph yung optimal na na speed ng iyon. 45 to 60. Which is good kasi ibig sabihin, hindi mo naman kailangang nasa expressway ka to achieve this speed. Kahit sa national highways, provincial highways, ma-achieve mo na to. So, okay na din to. Not so good. Okay lang kasi kung mahilig ka sa kung mahilig kang doon sa mabilis na takbo, efficient pa rin naman yung fuel economy mo, around 25. Pero hindi siya yung optimal talaga. Kung gusto mong optimal, hindi nga lang to kabilisan. Pero good news, hindi mo kailangan nasa expressway para ma-achieve yung optimal fuel efficiency ng iyon. Kung naka-aircon ka naman,
around 50 to 65 kph and around 30 kilometers per liter yung makukuha mong efficiency. Then saan sila nag-meet? So parang dito na sila nag-meet. Kasi yung question na gusto kong masagot din, and parang yung sinasabi ng maraming mga website din. Kapag mabilis ka na, mag-aircon ka na lang. Kasi parang dahil daw sa wind resistance, hindi na rin ganun kaganda yung fuel economy. Pero lumalabas, dito pa siya mag-i-equal. Parang medyo malayo pa. So, halos up to this point, parang mas matipid pa rin yung naka-off yung aircon until around 95 kph. So, yun. What speed does the AC on and AC off curves meet? Around dito, 94. Estimate lang to. 94 kph. So, yun. Okay. Analyzing yung fuel rate. Yung kaninang natin ay fuel efficiency yon. Ito naman is yung fuel rate. Or kung yung amount of fuel na average na nako-consume mo at different speeds. So, at varying speeds. Ito, pag ang naka-on is yung, pag naka-on ng aircon is yung red, pag naka-off is yung green. So, ito yung difference ng yung difference ng fuel consumption. So, kung titingnan mo halos may constant lang na gap sila. Yung yung difference nila until this point. Halos may constant lang na gap. So, kung kukunin mo yung gap nila, naglagay ako ng secondary y-axis dito. So, halimbawa ito kasi ay 0.82 yung pag naka-on, 0.58 kapag naka-off yung fuel rate. Ang unit ng fuel rate ay liters per hour. So, kung halimbawa isang oras ka na nakatigil at naka-aircon ka, 0.82 liters yung mako-consume yung fuel. Kung hindi ka naman naka-aircon, 0.58, parang ganun. So, ito, yung difference o yung gap nitong dalawang to, i-chart ko dito. So, 0.82 minus 0.58 is 0.24. And ang reference nitong gray na chart na to is itong secondary y-axis. So, kung titingnan niyo lang dito, halos constant lang na 0.2 hanggang 0.4 yung yung gap nila. So, especially dito sa around dito sa 40 kph hanggang dito. So, yung pagitan nila dito ay halos constant na. Halos same lang until dito sa point na to. Around 80, bigla na siyang parang nade-degrade o parang lumiliit na yung gap nito hanggang sa mas makonsumo na ngayon yung dito sa point na to, mas makonsumo na yung naka-off ang aircon kaysa naka-on. So, yun yung chart na to. And halos constant siya, halos nakakatuwa, parang halos constant siya. Ang ibig sabihin naman ito, so ito kasi ay difference, absolute na difference nila. Constant lang yung difference nila. Kung i-graph mo naman siya in terms of percent difference, ibang storya naman yun. So, ano ba ito? Ito naman percent difference, 40%. Ang ibig sabihin ng 40% ay yung 82 ay compared dito sa green. Ang ginawa kong baseline is yung naka-off. So, parang kung naka-off yung aircon, ito yung fuel rate na kailangan mo para tumakbo at this speed. So, compare natin yung sa naka-on yung aircon. So, yung 0.82 ay parang 40% greater than 0.58. So, parang compared sa parang ganito na lang. Kung compared itong sa naka-off ang aircon, you are consuming 40% more fuel kapag nag-aircon ka. At 0 kph siya. Ano ba at 0 kph?
at 40 kph, you are consuming 23% more fuel kapag naka-aircon ka compared sa hindi ka naka-aircon. Ganun yung interpretation ng ng line na to. So now, kanina doon sa previous na chart, nabanggit ko na parang almost constant na yung difference nito. Pabor yun in terms, if you're comparing in terms of percentage. Kasi parang ito yung baseline mo eh. Diba ito? Pagdating sa 80 kilometers per hour, yung difference na 0.4, parang 10% na lang siya. Kasi kailangan mo rin namang gumastos ng mas malaking fuel eh. Kaya yung constant difference nila, hindi na ganun ka-significant. Nasa 10% na lang. Hanggang sa dito, nag-equal na sila. So, ang ibig sabihin, so parang ang ano lang nun, habang bumibilis ka, nagiging less yung significance ng aircon. Up to a point na parang mas matipid na nga siya. So, yun yung kagandahan nun. Habang bumibilis ka, nagiging less significant na yung effect ng aircon up to this point. Pero ang ibig sabihin naman nun, actually, ang isang point din nun, malaki, ito yung ano, especially do sa mga city driving, napakalaki ng nagagastos mong fuel kapag naka-idle ka na naka-aircon. So, kapag idle ka, dito pinakamalaki. Ito yung pinakamalaking in terms of percentage. So, parang lugi ka talaga kapag nata-traffic ka. Kasi dito, yung relatively higher in terms of ratio, yung nako-consume mo habang nakatigil ka. So, yun yung parang significance nitong chart na to. Parang habang bumibilis ka, nagiging less na yung effect ng aircon or naging less na yung impact ng aircon in terms of fuel consumption. Pero habang naka-idle ka, 40% higher yung nako-consume mo. Okay? Driving route, the path you take. Ano ko natin description to? Yung driving route mo can be characterized or quantified in terms of the amount time spent on a particular speed. Isa ito sa explain ko lang. Isa ito sa kagandahan din ng kung makikita mo yung data ng sasakyan mo kasi yung route, yung pinaka driving route mo, or for yung example ko, yung sa ruta ko papunta sa work at pabalik, pwede mong matingnan siya graphically kung i-chart mo kung gaano ka, halimbawa ito, gaano ako katagal naka-idle, gaano ako katagal tumatakbo at 40 kph, gaano katagal ako tumakbo at 55 kph, so on and so forth. So, makikita mo yung ruta mo, parang medyo mabivisualize mo siya in terms of the amount of time na nai-spend mo dun sa speed na yon. So, halimbawa ako, roughly 2% of the time ay nasa 6 kph ako, or yung 80 kph ko, mga less than 1% pala nung travel time ko ay 80 kph. So, parang ganito yung pwede yung ruta mo, driving route can be characterized na parang ganito, or pwede mo mag-graph. Now, ito, i-zoom in ko lang yung yung graph. So, yung driving route ko, pwede mo ma-breakdown na parang 31% nung driving time ko ay nandito sa speed range na to. 46% yung nasa 21 to 60. Then 23% is 61 to 100. So, ito yung halos expressway na takbo ko. 23% yung yung time. Ngayon, iba't iba yung magiging itsura ng iba't ibang ruta. Every individual trip, o kaya yung halimbawa, iba yung ruta niyo papunta sa work compared sa akin. So, yung sa inyo, iba din yung magiging itsura ng chart. Pero kung paulit-ulit yung ruta mo, more or less the same yung kasi ito data to ng data to ng 2 araw,
Yung red, data ko din ng 2 araw. So, halos magkamukha siya. Kung yung pare-parehas na ruta yung yung sinusundan mo. So, everyone has their own unique routine driving route. So, kanya-kanya tayo. Driving route and city and highway driving. Mention ko lang to. In our Facebook page kasi, you will often see the term city driving tsaka highway. Followed by yung yung average fuel economy nila. The range goes from 10 to 16 kilometers. So yung iba pag sinasabi city driving 10 lang sila, yung iba city driving ay 16. May nakita ko gano'n, city driving daw niya 16 pero actually napakaganda nun. Just remember na yung definitions natin ng city driving are relative. We have different driving routes and we live in different cities. Diba? Traffic in Manila, Quezon City, Makati is different from yung traffic namin dito sa Lipa, tsaka sa Batangas City. Pero parehas lang namang city driving sila. Namimiloso po lang. Then baka naman night shift ang pasok tapos sa city ang daan, di halos walang traffic. Magkaiba pa rin yun sa umaga. The biggest factor in city driving is the amount of time you spend in idle. So ito, dito sa portion na to. Actually yung kanina, yung amount of idle time ko, parang mga nasa 10% yata ng or 9 average is 10% ng aking driving time. Akala ko pa nun, yun is halos walang traffic pa talaga yon. Pero lalo na yung mga yung sa city nagda-drive. So siguro baka mga 20 o 30% ng time nila ay nakatigil lang sila. So significant 'yon kasi 40% yung nako-consume mong fuel pag naka-aircon ka. So yun talaga yung kumbaga parang yung definition ng city driving I think is mas yung kumbaga mas lamang yung amount of idle time yung in terms of influence dun sa fuel economy mo. Kung gaano katagal na na naka-idle. So kung mababa talaga yung fuel economy mo, no need to panic or assume na may problem iyon. Baka sobrang traffic lang talaga compared sa route ng ng ibang members. Ayun. Kaya ko lang binanggit to. Okay. Fuel economy curve, your car's performance and your driving style. So kanina sinabi ko yung parang normal driving style na ginagawa ko, yung timing ng shifting tsaka yung hindi ako nagtitipid. More or less parang magiging ganito yung itsura ng curve mo. Ito kung naka-on tsaka naka-off. Then ito siguro average to kung yung minsan naka-aircon ka, minsan naka-off. So siguro somewhere in between ito yung magiging curve mo. O pwede ring nasa labas, pwedeng nung pero yun, parang ito just para ito yung parang average fuel economy. Pero you can always change your driving style kasi ikaw yung in control. And actually, yung real life driving ay hindi naman hindi gantong ka-ideal yung curves. Pwedeng maging ganto yung itsura. Depende yan sa driving style mo. So yung the violet is your car's performance. Yung yellow curve includes your driving style. So kumbaga kung parang robot ka na mag-drive na na parang laging consistent ka. Ito yung parang siguro ganito yung fuel economy ng kotse mo. Pero since nagtitipid-tipid tayo sa gas, ganyan, ito yung parang more realistic o parang mas actual pa na So ito, kumbaga parang ito yung performance ng kotse mo based on standard driving. Ito, may influence na to nung driving style mo. So yun yung kaya ko pinapakitang ganito. Ito ay yung kotse mo alone. Kung pare-parehas tayo ng driving style, ito naman, dahil magkakaiba tayo ng driving style, nagbabago-bago na ngayon yung curve natin. So, yung yellow ay may influence na yung may influence na yung driving style mo. And in reality, ang kinokontrol naman natin ay fuel rate. Ito. Kung gaano kalakas yung gas na ginagamit natin at certain speed. Ito ay fuel economy to. So, ito is itong curve na to ay fuel rate divided by hindi pala.
speed divided by fuel rate. So, parang ang relationship ng curve na to is ganyan. Ang ano lang nila ay may factor ito ng speed. Ang nakokontrol mo talaga, ito, kung gaano kalakas yung gas, yung pagtapak mo sa yung gas pedal. So, ito yung actually kinokontrol mo. And ito rin yung parang nag-aano ng driving style mo. Nagre-reflect ng driving style. Okay. Driving route, driving style, and overall fuel economy. So, bakit ko in-emphasize ngayon yung driving style, tsaka yung kasi yung fuel economy mo ay combination ng driving style at tsaka nung curve, fuel economy curve. Or yung fuel rate curve mo. Explain ko lang. It's the weighted average of the fuel rate curve where the weights are the travel time. So, ito yung example na chart. So, ito yung travel time mo. Ang travel time in seconds nilagay ko dito. So, kung ito yung itsura ng travel time mo, ayun, maka-quantify mo siya in terms of seconds. Mako-compute mo yung distance niya kasi halimbawa, ito halimbawa 1,000 or close to 1,000 seconds kang zero na speed, di wala kang distance. Kung halimbawa ito ay 55 kilometers per hour times halimbawa 100 seconds, mako-compute mo yung distance mo dito. So, kaya mong computein yung distance na na-cover mo individually dito. Imumultiply mo yung speed times time. So, makukuha mo yung distance niya. Pag in-add up mo yung lahat ng yon, makukuha mo yung distance nun. So, ito yung halimbawa, ito sa example na to, 98.6 kilometers yung Then, yung travel time ko is 2.43 hours. Kung in-add up mo lahat ng seconds nito, then, individually, kukunin mo yung distance nito, i-add. So, yun. Yun. Then, from the same data, meron ka ring data ng parang fuel economy mo, yung fuel rate curve mo. So, parang, ito ay liters per hour. So, 2 liters per hour times kung ilang time nito, may makukuha kang amount ng fuel. So, fuel consumed, pag inad mo lahat yon 5.58. Then, yung overall fuel economy mo, 98.6 divided by 5.58. Ito yung 17. So, ang kailangan mo, using yung data, kailangan mo yung time. Using yung time tsaka speed, mako-compute mo ang distance. Time tsaka yung fuel rate, mako-compute mo yung fuel economy. Fuel consumed din. Fuel economy. So, magagawa mo to on all your data. Every individual trip, pwede combine mo. Pwede mo makuha tong gantong klase na data. Okay. So, ito naman, itong mga susunod na charts ay parang simulation lang. So, pwede mong gawin yun kung meron kang data. So, itong chart na to, ito yung kanina din, mas maliit lang. So, ito, average dito, kasi parang ito yung average na fuel rate, parang ito yung average nung naka-on yung aircon at saka naka-off. Ngayon, pwede mong ma-simulate kung ang gagamitin nating performance kanina ay yung nakuha nating data. So, ito, pinaltan ko lang itong green, itong red na kasi ito yung parang ito yung fuel economy curve ko kapag naka-aircon ako. So, kapag naka-aircon ako, so, same distance, same travel time, pero mag-iiba yung na-consume ko na fuel kasi iba yung fuel economy ko eh. Fuel rate pala. Magkaiba kami ng fuel rate. So, mas magastos ito sa fuel. Ang mako-consume ko ay 5.93. Mas mababa na konti yung fuel economy ko. Ito naman ay kung naka-off. So, pinaltan ko ulit yung fuel rate curve ko kung naka-off naman. Same distance, same time,
5.21 lang yung mako-consume ko na fuel. 18.94. So, yun. Parang by tapos ito yung difference naman kung naka-on at saka naka-off. So, malaki din talaga. Pero depende yun, yun nga, depende yun dito sa sa amount of time na ni-spend mo at different speeds. Ito naman, pinalitan ko ulit yung fuel economy curve naman. Ito may hyper-milling o pwede kang magtipid kasi dito, tama. Yung amount of fuel na ginagamit ko sa 75 kph ay halos same lang dito. Nagtitipid ako. So, same distance, same travel time, 3.9 kilometers lang yung na-consume ko. Ang result, 25. So, yun. So, ang laki talaga ng influence ng driving style natin sa fuel economy. So, yun yung point nito. You can travel the same distance for the same time, pero the way you manage your fuel, yun yung malaking factor na magde-determine ng fuel economy mo. Simulation lang naman to. Pero you can do this with kung meron kayong data. Ito breakdown lang to nung pang-apat. Ang point lang dito is ito further dinivide ko yung para breakdown ko into 3 parts yung So ito yung overall total 25.3. This is just to show na dito sa range na to, ang baba lang ng fuel economy ko. Pero sa 21 to 60 kilometers, dito yung pinakamataas kasi yung kanina kung nare-recall nyo, ito yung pinaka-optimal na na speed range. Then dito sa 61 to 26.91 kilometers. Ayan. So may portion din talaga na mababa. Pero magdidepende siya dito sa sa time. Okay. Driving style. Yung driving style nyo also includes yung kung saan kayo if you can choose to drive on what speed, parang ganun. Ito, pakita ko lang yung simulation nito. So, ang sinasimulate ko dito ay so ito pa rin yung kanina, yung 25.3 kilometers per liter. Ang difference lang niya dito sa kabilang chart ay kung mapapansin nyo, wala yung red dito, yung time. Ang sinasimulate ko kasi dito ay parang since parang dito sa range na to yung pinaka-optimal speed, ang simulation nito ay what if kung hanggang 60 lang yung pagmamaneho ko ay hanggang 60 lang ako. Mas makakatipid ba ako kung hanggang 60 lang yung kung hanggang 60 lang yung speed na pagdadrive ko? Kasi part din yun na-realize ko, part din yun ng driving style mo. Lalo na kung may access ka sa mga expressway. Since sa expressway pwede kang hanggang 100, but you can choose to run only at up to 60, up to 70. So kasama din yun sa driving style mo. So ito simulation lang to. Ano yung magiging result? What if hindi ako mag-exceed ng 60? So ito simulation lang. Tinanggal ko lahat ng yung time. Actually hanggang 65 pala to. Hanggang 65. Lahat ng time na na-travel ko dito, ini-add up ko dito. So makikita nyo, mas mataas yung amount of time dito. Kasi yung portion na to, tinanggal ko, ini-add ko dito. So, same time, 2.43 hours, pero less yung distance na matatravel ko. Kasi, syempre, mas mabagal yung takbo mo, kahit same na oras yan. So, less yung naging distance na na-cover ko. Pero mas tipid naman sa fuel. To. So may increase na konti from 25 naging 28. Then kung gusto kong makarating pa rin dun sa total destination ko, nag-add pa ako ng konti pang time. So ito ngayon equal na ngayon sila ng distance dito sa una. Pero mas matagal na. From 2.43 hours
naging 2.7 hours na. So, nagdagdag pa ako ng konting time dito. Simulation lang. So, tumakbo pa ako ng additional na time para maka-achieve ako ng same distance. Ang overall na naging fuel economy by simulation, parang naging 29.48. And travel time difference, yung 2.7 hours, ito, minus 2.43. So, nag-incur ako ng additional 16 minutes. Yung fuel economy ko naman, from 25.3, naging 29. So, may 4.18 km per liter increase or 16.5% increase in fuel economy. So, So, ang point lang nito, yung driving style mo pala ay hindi lang dun sa pagtapak ng gas. It can also be yung choice of speed mo, especially kung nakakatakbo ka dito. Pwedeng dun ka tumakbo lang sa optimal na speed. Ang trade-off is time. So, kung hindi ganun kabilis yung takbo mo, mas matagal ka naman. Potentially, ma-increase mo yung fuel economy mo, pero magsasakripisyo ka ng konti in terms of time. Now, pwede mong gawin to, tulad sa case ko, ako kasi kapag pauwi sa hapon, by the time na makarating ako sa office ni na misis, hindi pa rin naman siya agad nakakalabas. Minsan, umabot pa ng 30 minutes, 1 hour bago siya makalabas. So kapag pauwi ako, pwedeng hindi ako magmadali doon sa expressway. Kaya minsan, siguro, hindi ko alam, baka kung makikita nyo yung iyon ko doon sa along SLEX sa hapon, pauwi, posible makita nyo ako nandun ako sa right corner, sa right lane, sa slow lane, baka 60 lang yung takbo ko. So, walang problema yung iyon ko, nagtitipid lang ako. Dahil dito sa findings ko na to. So, actually, nakatulong din to sa akin na medyo mag-increase ng konti yung fuel economy ko. Since hindi ko kailangan magmadali, minsan hanggang 60, nagsi-60 lang ako ng takbo sa expressway. Every little bit counts. So, nakakatipid din ako kahit paano. And driving route, ito naman ay simulation ngayon kung ng driving route. Ang babaguhin naman natin ngayon din is babaguhin din natin yung time. So ito pa rin yung kanina. Ito ay ang situation nito parang city plus highway driving to. Ngayon, mapapansin niyo dito sa isang kabilang side, nagbago ngayon yung amount of time. So, ito is hindi to totoong data, nag-simulate ako. But this is city driving. So, sa city driving, dito, parang hanggang mga 62 lang tong speed na to, kunwari. And, mas malaki yung time na naka-idle ka, tsaka yung hanggang mga 20 to 30 kilometers per hour lang yung natatakbo mo. So, although ito totally different, kasi magkaiba sila ng distance travel tsaka yung time, kung city driving to, hindi kalayuan. Pero, napakalaki ng difference. Ito kasi ang laki ng time na nako-consume dito. So, yun yung problema sa city driving. So, ang laki din ng difference sa fuel economy. Ito ay yung gamit dito na ay yung nag-hypermilling ka o nagtitipid ka. Paano na lang kung naka-aircon ka sa city driving? So, ito ay parang city driving situation. Same time, same distance, pero kung yung consumption mo is pag naka-aircon ka, lalo pang bababa yung fuel economy mo. Pag naka-off yung aircon mo, makakatipid ka pa rin naman, pero mababa pa rin. Ang isang point din nito is, so, yung fuel economy natin is parang optimal dito sa range na to, tsaka dun sa mas mabilis kapag sa highway driving. Yun nga lang, kung ang driving route mo ay city talaga at
ang problema sa driving route pag nasa city, halos wala kang control. Kumbaga yun na yun eh. Nandun na ang traffic, hindi mo makokontrol yun. So, less yung control mo dito sa in terms of driving sa travel time mo. Kapag kasi nasa highway ka, pwede kang pumili kung 60 lang ang takbo mo, kung 70, 80, 100. Nasa iyo yun. Mas may freedom ka, to choose kung ano yung speed na tatakbuhan mo kapag nasa expressway ka compared sa city. So actually, yung pag mga nasa city, kung laging ganun yung driving route nyo, kung laging traffic, medyo masakit pero hindi mo makokontrol yun. Parang nakatadhana ka na rin na mababa ang fuel economy mo kasi hindi mo na makokontrol yun eh. Yun lang yung downside nun. And ito is parang data to ng pang-iyon, so mababa talaga. So no need to worry, hindi pangit, hindi problema, malamang hindi problema yung iyon mo. Ang problema talaga ay yung driving route mo. So medyo swertihan lang din dun sa pagdating sa driving route. Okay. So yun, andito na tayo. Last portion na to nung analysis. So key takeaways lang and practical tips, review lang. So yung most fuel efficient na range nung natin ng iyon is yung 45 to 65. Combine na yun, 45 to 65 kung naka-aircon ka man o hindi. So if you want to save try to run at this speed to maximize your fuel. Then you don't need to be running in the expressway to achieve the best fuel economy. Faster does not necessarily mean na mas matipid. So yun nga, dito ka sa port hanggang mga 50 hanggang 65 yon, pinaka-efficient na yon. Close your windows and use the AC if you're already running beyond 80 kph. Ako, ito para sa akin, kapag nasa 80 kph ka na, okay lang na isara mo na yung window kasi hindi na naman ganun kalaki yung difference. Tsaka dun, kung mare-recall nyo kanina, dun banda sa 80 kph nagsimulang bumagsak yung yung difference ng AC on tsaka AC off in terms of fuel rate. So mga 80 okay na yon. Pero halimbawa mga 60, kung gusto mo pa ring mas tipid, pwedeng bukas muna yung window instead of mag-AC. Then yung idling is the worst enemy of fuel economy. Mapa naka-aircon ka tsaka hindi. Parang lugi ka pa rin doon kasi kumo-consume ka ng fuel na hindi ka naman tumatakbo. Especially kung naka-aircon ka, ang laki nung difference niya. Percentage-wise, the biggest difference in fuel consumption between AC on and AC off is when you're idle. So you can save a lot of fuel by turning the engine off during heavy traffic stoplights, but never sacrifice comfort, especially if you have other passengers. So ako, tip ko lang, depende sa inyo kung wala naman kayong kasama or gusto niyo makatipid. Pwede naman kayong mag-off ng engine, lalo na dun sa mga traffic stops na meron namang timer. Meron kasing traffic stops na matagal talaga. So, pwede kayong mag-off ng aircon kung wala kayong kasama at saka gusto niyo makatipid. Pero kung may kasama kayo, wag nyo na lang i-sacrifice yung comfort kasi baka magkagalit pa kayo ng pasahero nyo. Tsaka kung pawisin kayo, kahit mag-aircon na lang kayo kasi pangit din naman yung pawisan kayo, papunta pa lang sa work. And yung overall fuel economy is a combination of your car's performance tsaka yung driving habits nyo. So, yung parang idea is halos pare-parehas lang ng performance ang ions natin. Kung halimbawang stock setup, halos pare-parehas lang yan ng performance. Mag-iiba-iba na lang tayo na fuel economy is yung sa driving style natin tsaka yung driving route. So yung driving style, at least yung driving style nakokontrol nyo. Pero yung driving route nyo, parang nakatadhana na yan sa inyo eh. So, medyo mahirap nang baguhin yon. So, if you have very low fuel economy,
Don't feel so bad. There's nothing wrong with your Eon. It's not your fault. Blame it on the driving road. So, ganun na lang. And lastly, you can always focus on what you can control and improve, yung driving style nyo, which also includes your choice of speed. Practice hypermilling techniques more often. Okay. So, yun. Thank you for your time for watching this video. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong something useful na maybe could help improve your fuel economy. I'm afraid hindi ko na-explain yung topic to the best I can. And probably may mga na-miss akong points na gusto kong i-explain sana pero hindi ko na nagawa. So, kung meron kayong questions, clarifications, concerns, o baka may tingin nyo something wrong with the analysis or baka may gusto kayong i-clarify, ano na lang, comment na lang kayo. Ipo-post ko to sa sa Facebook page natin. And comment na lang kayo doon and let's discuss and I'll try to answer yung questions kung masasagot ko. If you have other suggestions, pwede rin. You can just send me a message. So yun again, thanks for watching. Shout out lang kay Sir Alan Salvador for allowing me to use his yung picture ni Buknoy. Credit goes to him. And shout out din kay Mrs. do sa asawa ko na pinagtiyagaan ako during dun sa experiment, especially yung araw na napatay yung aircon. Nung umaga sobrang init. Galit na galit siya sa akin. Sabi niya wag ko na daw uulitin yun. So yun, thanks for watching and ayun, thanks again and kung may questions kayo, comments na lang. Thank you and have a good day. Bye.